Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa gabi pong ito na tayo po ay nandito. And makapagpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung mayroon po kayong mga Bible, buksan po natin sa Romans chapter number 6, verse number 7. Romans chapter number 6, verse number 7. We have one verse to study this evening po mga kapatid. Yan. So, basahin ko po sa inyong lahat. Romans chapter number 6, verse number 7, the Bible says, "For he that is dead is freed from sin." Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa gabi pong ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat o Diyos sa kabutihan niyo po sa amin. And salamat Panginoon sa katapatan na meron po kayo sa amin, Panginoon. Dalangin ko po Diyos na ikaw po ang manguna ngayong gabi pong ito sa aming pong pag-aaral, Panginoon, na makita po namin itong katotohanan na nakasulat po sa inyong banal na salita. Lord, ikaw po ang magbukas ng aming puso at isipan. Sa matamis na Panginoon Jesus, namin tagapagligtas. Amen at amen. Paki-check daw ko naka-record. Parang hindi ko parang hindi ko ito napindot. Naka-record? Hindi kasi pula-pula yung ano eh. Okay, sige. Yan. So mga kapatid, tayo po ay mag-aaral po ng Romans chapter number 6, verse number 7. And medyo sakto lang kasi isang verse lang to, so medyo maiksi. But I hope that we may understand this passage po mga kapatid. Because napaka-iksi po ng verse na po na yan. It's only ilang words lang po yan. But it tells us a lot of things. And so makita natin dyan mga kapatid na kailangan po nating maintindihan na tayo po ay free na sa kasalanan. So mga kapatid, dapat po is tanggalin po natin ng mindset. Dapat po mawala po sa mindset ng every believer about sa pagpapatuloy sa kasalanan para lang mapatunayan po natin sa ating sarili na ang biyaya ng Diyos ay mag-aabound. So mga kapatid, hindi po magandang mindset na ikaw mismo, alam mo na napatawad ka na ng Diyos. Alam mo na nilinis ka na ng Diyos. Alam mo na pinawalang sala ka, na nakawala ka na, nakalaya ka na sa kasalanan. Kaya lang mga kapatid, dahil po sa mga bagay na hindi po natin masyadong naiintindihan o nawawala tayo sa takbo na dapat nang bilang isang Kristiyano mga kapatid, minsan parang meron tayong gustong patunayan sa sarili po natin. Nagagawin natin itong kasalanan na to para mapatunayan lang natin na ang biyaya ng Diyos ay mag-aabound. Mga kapatid, kahit hindi mo na po gawin yung kasalanan, ang biyaya po talaga ng Diyos nag-abound na noong panahon po na ikaw po ay naligtas. Nang tayo po ay naligtas po mga kapatid. Kasi just imagine how is yung buhay po natin nung tayo po ay hindi pa po ligtas. Meaning, hindi pa po tayo nakalaya o hindi ka pa napalaya o hindi ka pa na-free sa kasalanan. At itong bagay na ito mga kapatid, na sinulat ni Apostle Pablo is a simple truth na kung ikaw ay patay sa Kanya, then you are free from sin. Kasi sa mga previous chapter natin pong pinag-aralan, basahin po natin ulit sa verse number 1, na ang sabi niya po dyan is, "What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound?" Anong sabi ng verse number 2? "God forbid. How shall we that are dead to sin?" So ikaw ay patay na sa kasalanan, "live any longer therein? Know ye not
that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death. Therefore, we are buried with Him by the baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead, by the glory of the Father, even so we should walk in the newness of life. So, nung tayo po ay naligtas po mga kapatid, tayo po ay namatay sa kasalanan because when Jesus Christ were baptized into His death, were buried with Him in baptism into death. So if Jesus Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, tayo po mga kapatid, we should walk in the newness of life. So, paano po nating maiintindihan, paano po tayo mag-walk in the newness of life na hindi po tayo matuto sa salita ng Diyos? Ang unang-una kasing naintindihan natin mga kapatid nung tayo po ay naligtas is that we are forgiven from all our sins. Amen? Because we know that Christ died for our sins. Pero mga kapatid, dapat po nating maintindihan at makita kung papaano po na tayo, itong old man na meron po tayo, is that is crucified with Him and that the body of sin might be destroyed para hindi po natin iserve ang sin. Kaya in verse number 7 na sabi niya, for he that is dead. So meaning, we are dead in Christ. Yung sinasabi ni Paul regarding of death in Christ, buried with Him by the baptism into the death. Now, if you are dead in Christ, nung tayo po ay naligtas, tayo po ay namatay sa kasalanan, then we are free from sin. So, meaning po mga kapatid, that a Christian, hindi po dapat tayo mag-walk or mag-serve sa sin. Kundi dapat po is mag-walk tayo in the newness of life dahil po mga kapatid, tayo po ay free na from sin. Amen? Now, when we talk about the law, kung pag-usapan po natin yung law pa mga kapatid, when we die, syempre, you're free from the law. Halimbawa, ikaw ay convicted sa isang kasalanan na nagawa mo. Halimbawa, na-convict ka, nakulong ka. Pag namatay ka, meaning, doon talaga minsan na napi-free ka na sa law. Because may mga kasalanan na talagang habang buhay na pagkakulong. And mga kapatid, sa mag-asawa naman, para mamatay dito sa Pilipinas, para po mawala po tayo sa bind sa iyong kasal, is pag namatay yung isa. Pero mga kapatid, sa Bible, yan talaga yung batas. Na mawawala ka lang sa bind or sa bond ng iyong mapapangasawa kung ikaw po ay mamatay. Saka ka lang magiging free from the law parating po sa marriage. Pero siyempre, sa panahon ngayon mga kapatid, makikita natin na meron ng mga bagay na ginagawa. But just look at how the point is na we are dead from sin. Kaya mga kapatid, we are freed from sin. So mga kapatid, yung mga law dito po sa mundo, meron po diyang kaakibat ng mga ganon. At makikita natin that yung death is the one na mag-determinate ng legal obligation po natin. Kasi nga, ito po ay na-establish at well-established in many legal ways. So meaning mga kapatid, because of the finished work of the Lord Jesus Christ, then, nawala po tayo sa ganung bagay. We are dead from sin. At dapat po nating maintindihan yung mga kapatid because magkakaroon din tayo ng mindset na okay lang, ligtas naman ako, so magpapatuloy na ako sa kasalanan.
At para mapatunayan mo na yung grace ng Panginoon is mag-abound. Na mga kapatid, kailangan po nating maintindihan yung position po natin bilang isang ligtas o nung tayo po ay naligtas. When we are dead to sin, when Christ died for our sins, was buried and rose again, dito po nagkaroon po ng conformity ang mga believers po mga kapatid sa Panginoong Hesus. Dahil po yung pagkamatay ng Panginoong Hesus, yan po yung nag-dissolve or nagtanggal ng ating kasalanan na nag-hold po sa atin. Amen? Na hanggang ngayon nga may mga kasalanan pa rin siguro tayong naka-hold sa atin. Kasi binubuhay natin yung old men. Amen? But syempre, it's really hard to live perfect. But mga kapatid, kailangan po nating maintindihan na kailangan po nating labanan yung bagay po na yan because we are free from that. Na dapat bilang isang Kristiyano, pinipilit nating dapat hindi tayo mamuhay sa kasalanan. Tama? So, kailangan po nating maintindihan po yan mga kapatid. And we are in the effect that we are freed from sin. Nung tayo po ay nagligtas, yan na po yung talagang nag-effect po sa atin. That Christ forgave us from all our sins. At mayroon pong tinatawag na spiritual circumcisions wherein hiniwalay ng Panginoon. At mamaya makikita po natin yan mga kapatid. So ang mangyari po sa mga iba po mga kapatid, na minsan kasi parang ang nangyari po is nagkakaroon po ng lack of knowledge and understanding. Kaya nangyayari po mga kapatid is yung believers po is nawawalan po sila ng senses. And there is nonsense po na ang believer ay magpatuloy po sa kasalanan, na manatili sa kanya yung kasalanan pagkatapos tayong mapalaya sa kasalanan. Yung imagine mo, nakakulong ka tapos pinalaya ka, pero parang gusto mong bumalik sa kulungan. Parang gusto mong ikulong yung sarili mo sa kasalanan, which is mga kapatid, nangyayari po yan. Na parang yung sin po natin sa ating pong buhay, yan po yung nagiging bondage po natin. Na parang, we know na parang hirap na hirap tayong tanggalin yung mga bagay sa ating buhay po mga kapatid. But the Bible will help us. The Word of God will help us. Amen? So, ang kailangan lang po natin is knowledge at hindi po tayo maging ignorant sa salita ng Diyos, sa doktrina niya mga kapatid, para tayo po ay hindi po makatulad sa iba na palagi pong nag-excuse na magpatuloy sa kasalanan. At yung iba mga kapatid, alibay na lang ng mga mananampalataya na weak ako, weak. Mahina kasi ako, hindi ko kaya, so maintindihan naman ako ng Diyos. Ngayon mga kapatid, yung mga ganyang klaseng bagay, it is only an alibi ng isang believer. We know that we are weak. Amen? We know that. Kaya nga mga kapatid, kung hahayaan po natin kumilos yung old man po natin sa ating buhay, then pabalik-balik po tayo sa atin pong ginagawang at nakasanayan na kasalanan. Kung hindi mo siya kayang labanan mga kapatid, you have to know how to fight those things. At ang sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter number 10, verse number 4, sabi niya po dyan, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to pulling down of the strongholds. So mga kapatid, kapag ang isang Kristiyano is carnal, ay hirapan talagang labanan ng kasalanan. If yung mind natin, if yung heart natin, if yung inner man po natin is carnal. Amen? Talagang mahihirapan ka talaga because the Bible says that's not the weapons of our warfare. The weapons of our warfare is mighty through God.
to pulling down of strongholds. Now, mga kapatid, ano bang meron tayo sa strongholds? Ano bang meron dyan sa heart mo na strongholds na hindi natin maiwan yung mga bagay na dapat na nating iwanan bilang isang Kristiyano? Now, that's something, the strongholds inside of us na nag-hold sa atin po mga kapatid. So, dapat matanggal po natin yan sa ating mga puso. Kasi nga mga kapatid, bago po tayo naligtas, nandyan na yan. Amen? Nandyan na po yan lahat sa atin. So, kailangan mo yan i-pull out, i-pull down po mga kapatid. Tanggalin po natin yan sa atin. Verse number 5. Ano pang sabi ng Bible para malabanan po natin? Casting down imaginations. Now, yung imaginations natin mga kapatid, ikaw, tayo, ako, minsan kung saan-saan pumupunta at kung ano-ano mga na-imagine po natin. Kung ano-ano mga tumatakbo sa isip po natin, mga kapatid. And remember, nandyan na po yan sa atin because before, ganun na po talaga tayo. And every high thing that exalteth itself against the knowledge of God. So makita mo dyan mga kapatid, that even the high things, ano mga high things na nangyari dyan sa'yo sa puso mo mga kapatid, that exalted itself. Na yung sarili mo is yun po yung ine-exalt ng imagination mo, ng high things na meron ka po mga kapatid. Against the knowledge of God. And bringing into captivity every thoughts to the obedience of Christ. So dapat po mga kapatid, yung mga bagay na mayroon po tayo is dapat mahuli po yan. Makaftive po natin. And dapat ready tayo na mag-obey sa Panginoong Jesus. Amen? So that's the thing that we need to do. Mighty through God to pull down of the strongholds. Casting down, pull down, cast down every high thing that exalted itself against the knowledge of God. At so mga kapatid, kung makita mo na po yan yung mga bagay po na yan, then i-captive mo yung mga bagay na yan. Pag na-captive mo siya, then pull it down, cast it down. Diba ang captive, hulihin, ikulong? And having in readiness to revenge all disobedience where obedience is fulfilled. No mga kapatid, ito kasi yung bagay na minsan mahirap sa buhay ng isang Kristiyano. Dahil nga we are in the spiritual warfare. Amen? High things. Nakikita ba yan ng bawat isa? Siguro minsan, pag talagang sinushow mo na you're having a high things in your mind, yung imagination ba, nakikita ba na ng bawat isa yan? Lalabas lang naman yan kapag na-execute na, di ba? Pag ginalaw na, pag sinabi na, kung ano yung mga imagination mo, kung yung imagination mo ba or good, or yung imagination mo ba is bad. Kasi kukwento mo yan eh. Tama? Kaya mga kapatid, we have to understand that we are freed from sin. That we are forgiven. Kasi mga kapatid, kung hindi po natin maintindihan yung bagay po na yan, mga kapatid, how can we fight? Ang hirap pong makipaglaban na sumusuntok ka lang sa hangin. Hindi mo alam kung tinatamaan mo yung kalaban. Tsaka nakakapagod. Di ba? Tsaka parang hindi fulfilling pag hindi mo tinatamaan yung kalaban mo. Di ba? Alam niyo yung mga shadow boxing? Nakakapagod lang pero mga kapatid, ito kasi yung realidad. That we cannot see Satan. Mahirap po mga kapatid. Kaya nga dapat maintindihan po natin yung buhay natin, na yung buhay ng isang Kristiyano na hindi po siya basta-basta. Kasi kung easy-go-lucky ka lang sa buhay mo bilang isang buhay mo talaga na parang easy-go-lucky ka lang, minsan medyo okay lang yan eh.
Pero pag sa Kristiyano, mga kapatid, pag na-idle ka, pag nag-easy-go-lucky ka sa buhay mo bilang isang Kristiyano, minsan diyan ka nadadapa. Pag na-idle ka, yan na yung imagination mo, di ba? Grabe ng takbo ng imagination mo. Now, mga kapatid, kung hindi po natin i-feel yung sarili po natin ng salita ng Diyos, if hindi po natin bibigyan ng panahon yung salita ng Diyos, hindi po natin maiintindihan kung paano po labanan yung mga ganyang bagay. Now, if ikaw lang, kaya mo ba talagang labanan? Kaya mo ba talagang i-pull down yung strongholds? Ngayon tanong, alam mo ba kung ano yung mga strongholds mo? Alam mo ba minsan kung ano yung mga imagination mo? Did someone rebuke you about your imagination? Minsan kinuwento mo sa kaibigan mo, parang umokay lang. Kasi bakit? Kasi you don't understand. And that's the thing, mga kapatid, that a lot of Christians that lack of knowledge sa salita ng Diyos, nag-aalibay na lang po, mga kapatid, that they make excuse na okay na lang ito. Pero mga kapatid, kapag naintindihan mo yung position mo bilang isang ligtas, you will understand everything that you need to fight. Hindi lang po yan kung kailan mo gusto, mga kapatid. Araw-araw po yan may battle ka sa buhay mo. At kung tiniisip mo lang yung battle mo sa buhay mo, kung gigising ka ng umaga, kung gigising ka ng maaga o hindi, nagkakamali ka, mga kapatid. Maybe yun ang unang battle mo sa buhay mo, pero yung gumising ka na, yan na yung pinaka-battle mo, mga kapatid. Because this world is evil. And you have to understand. We have to understand, mga kapatid. Kasi kung hindi, mga kapatid, we will be like the others. Na hindi po tayo mananalo sa ating pong kasalanan. We will never win. We got saved, but we always defeated. Di ba? Pinakaayaw na ayaw mo marinig sa laro. Defeated. Di ba? How do you feel about someone is saying to you that you are defeated? Masarap ba pakinggan? Hindi, di ba? Masakit. Pero mga kapatid, you have to understand. And how you play your game is you're trying to understand the mechanics and everything, pinipilit mong intindihin para ano? Para manalo ka, tama? Kailangan mong gumawa ng mga strategy and everything for you to win. Kaya mga kapatid, same thing in your life as a Christian. Now, if we are carnal, hindi po talaga tayo mananalo because that's not the weapons of our warfare. And we have to understand that flesh and spirit is lusteth against each other. That's what the Bible says in Galatians 5:16 and 17. Basahin po natin yan, mga kapatid. Alam ko naman na nababasa natin yan palagi, pero masarap po yung basahin po so that we may be reminded, mga kapatid. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Now the question to us, do we know how to walk in the Spirit? Yung paglakad-lakad mo lang ba na maayos, yan na ba yun? Yung tipong hindi ka makabasag pinggan, yan na ba yun, mga kapatid? Walk in the Spirit. At ang sabi niyan dyan, mga kapatid, verse number 17, for the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that ye cannot do the things that ye would. May laban yan eh. Nasa iyo yung laban yan, mga kapatid. Now, these two, is talagang meron po yung mga bagay at minsan mas malakas yung flesh natin sa atin. Kaya hindi po natin nagagawa yung dapat po nating gawin. So, dyan mo na makikita yan, mga kapatid. Pag may mga bagay ka na hindi mo nagagawa na dapat mong gawin sa buhay mo bilang isang Kristiyano, that's the time you realize that your spirit is lost.
I mean, hindi lost na nawala, kundi natalo. Kasi yung dapat mong gawin, yan dapat yung ginagawa mo bilang isang Kristiyano. Amen? And we know that we're freed from sin. But it doesn't mean na wala ka ng battle na gagawin sa buhay mo. That wala ka ng warfare. I am freed from sin, so hindi na lalapit sa akin yung jablo, yung kalaban para hindi ako gambalain. Nagkakamali ka dyan, mga kapatid. Because the old man is still there. We know that the body of sin is nahiwalay, na circumcised, pero mga kapatid, hindi ibig sabihin na nandito pa kasi yung flesh natin eh. Later on, papapalitan ng Panginoon yung bagay po na yan. Now, this reminds us in Galatians chapter number 5, verse number 16 and 17. Kung hindi mo gustong ma-fulfill yung lust of the flesh, then walk in the Spirit. For you to know how to walk in the Spirit, you have to listen, you have to apply everything na naintindihan mo, at talagang isabuhay mo yan, mga kapatid. Kailangan po nating maintindihan. Kasi kung hindi po natin maintindihan, paano ka lalaban? Nalala niyo po si David? When David was given an armor, kasi di ba nalala niyo yung kwento? Di ba lalabanan niya si Goliath? Binigyan siya ng armor ni Saul. Nung time na yun si David, ano pa lang ba siya nun? Bata. Tingin mo ba yung armor? Yung armor ba talaga mag-fit sa kanya? Hindi, di ba? So mga kapatid, hindi niya kinuha yung mga bagay na alam niya hindi makakatulong po sa kanya. At kung ano yung nakasanayan niya, yun yung ginamit niya, which is the sling and the stone. Kaya mga kapatid, we have to know our battle. You have to understand how to fight. Kaya nga mga kapatid, kaya nga sinabi ng Ephesians, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against the ruler of this world, against the spiritual wickedness of this world, of the high places. Meaning, it's Satan, the prince of the power of the air. Kaya mga kapatid, kung hindi mo to alam labanan, magkakaroon ka po ng problema at masasabi mo sa sarili mo na, Pastor, sorry, weak kasi ako eh. Now, bakit po naging weak ang isang Kristiyano? It's because that we don't try to understand things that we need to understand. Amen? Masyado tayong naging easy-go-lucky sa buhay natin bilang isang Kristiyano na alam naman natin araw-araw meron tayong battle. Alam natin araw-araw, nandyan lang yung kasalanan. Nandyan lang yung old men po natin. Kaya mga kapatid, in verse 6, let us remember that dito po sa Romans chapter number 6, verse number 6, na ang sabi po dyan, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed. That henceforth, we should not serve sin. Amen? Kaya mga kapatid, we have to understand the thing. Kasi mga kapatid, kung ikaw naman po nakakaalam sa buhay mo, tayo naman na nakakaalam sa buhay po natin kung saan na ba tayo banda. But I hope po mga kapatid that this verse reminds us and help us regarding of the matter mga kapatid sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Colossians chapter number 2, verse number 11. Colossians chapter number 2, verse number 11, the Bible says po mga kapatid, in whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of sins of the flesh by the circumcision of Christ, buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. And you, being dead in your sins, and the uncircumcision of your flesh,
hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Lagi po nating tatandaan na dahil sa Panginoong Hesus, kaya po tayo naging complete. At dahil naging complete tayo sa Panginoon, ang atin pong katawan na punong-puno ng kasalanan is na put off po mga kapatid. So that we will never, ever serve sin. A believer who is justified by His grace, by the grace of our Lord Jesus Christ, is conformed to His death, burial, and resurrection of Christ. As a result po mga kapatid, we are dead to sin. Yan po talaga yung katotohanan po mga kapatid. That every believers, everyone that is saved through the gospel of the grace of God is dead to sin because we are forgiven and we are freed from sin so that we can walk in the newness of life. Kasi mga kapatid, kung meron ka pang kasalanan, you cannot walk in the newness of life. So we are freed from sin so that we can walk in the newness of life. Now, this is a true state of a believer because of the finished work, in the finished work of Christ. Kaya mga kapatid, it is truly a blessing na makita po natin yung sufficiency ng ginawa ng Panginoong Hesus doon po sa krus ng Kalbaryo. So, kailangan po natin itong intindihin at hindi po natin ito kunin na lightly lang. Na parang kukunin mo lang, oo lang ng oo, ganito. Parang, yun nga, you take everything as light. Mababaw. Pero mga kapatid, hindi po yun mababaw. We have to understand that our Christian life is not a shallow thing for you. Dapat po mga kapatid, tayo po ay lumago ng lumago ng lumago. And we have to appreciate it day by day and deeply by reading, hearing, and studying the Word of God. Mga kapatid, I hope that we understand these things. Na bawat isa po sa atin, we are freed from sin. Pinalaya ka sa kasalang, which is, we are bound through that. At kahit ano pong gawin natin dyan, mga kapatid, wala ka pong kayang gawin niya para palayain mo yung sarili mo sa kasalanan. Kaya salamat sa Diyos sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. At mga kapatid, dapat po tayong lumalim sa bagay po na yan. Kasi mga kapatid, kapag lumalim ka po sa salita ng Diyos, makikita mo naman mga kapatid yung resulta sa buhay mo, makikita mo yan. Ikaw mismo ang makakakita niyan mga kapatid. Ikaw mismo ang makakita na hindi ka na palatampo sa church. Na pag nakikita mo yung pinakaayaw mo na mukha sa church, hindi ka na magsisimba. Pag nakita mo parang you're na-out of love ka po mga kapatid. Pero mga kapatid, kapag ikaw po ay lumalalim sa salita ng Diyos, nag-grow ka sa salita ng Diyos, meaning you're trying to fight everything. Yung mga childish things na meron po tayo sa church, ikaw makakakita yan na mawawala na po yan mga kapatid. Kung dati lahat na nakikita mo, puros mga pangit, mga mali, mga kasalanan, makikita mo yan mga kapatid. It will change you. Really. Kung dati grabe kang judgmental ka masyado, darating ka sa panahon na you will never judge. Na kapag nakita mong natisod, nadapa ang iyong kapatiran, umiiyak na lang yung puso mo sa nangyari. Hindi yung mag-judge ka yan, buti nga sa'yo. Hindi ka na magiging ganyan mga kapatid. We have to understand. We have to grow. Ngayon, ang tanong, kailan ba ako dapat mag-grow? Kailan ka ba dapat mag-walk in the newness of life? Now, you ask yourself questions like that. So meaning, from the start na tayo po ay naligtas. Amen? Now, syempre, we understand na hindi ka naman talaga malalim nung ikaw ay naligtas, pero hindi ka pwedeng manatiling bata. Amen? And that is why mga kapatid, we are trying to study the Word of God.
for us to grow. Nasabay-sabay po tayong lumago sa salita ng Diyos. Amen? Kaya nga mga kapatid, you think that you will grow by yourself? Lalo pa kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos? Lalo pa kung you don't know how to listen and to hear the Word of God. Kasi mga kapatid, pag ikaw lang kasi yung magbabasa, you have to read. Pero pag ikaw lang minsan, kahit rebuke na yung nababasa mo, hindi mo tinitake. Nakukuha niyo pa ba mga kapatid? Kasi binasa mo lang siya eh. Now, in preaching mga kapatid, doon tayo na-exhort, doon tayo nare-rebuke. Amen? Doon tayo na-admonish. Dito tayo nare-reprove. Dito tayo nagkakaroon ng correction and instruction from the Word of God. Kasi pag ikaw lang, baka i-take mo lang siya as light. Kaya salamat sa Panginoon that we have a fellowship like this. That somehow we try to admonish each and every one of us. Somehow we try to warn every one of us. We try to rebuke from the Word of God and reprove from the Word of God. Amen? Kaya mga kapatid, huwag po kayong magsasawang makinig sa salita ng Diyos. Because it will really help us. It will really help you. Amen? Most especially mga kapatid, if our parents is not safe. Do you think that your parents will rebuke you the way the Bible will rebuke you? Kaya mga kapatid, we have to understand and we have to be thankful kung yung parents po natin is Christian at alam yung salita ng Diyos. But I'm not trying to say na it's kind of discrimination kung hindi po ligtas yung ating parents. But what I'm trying to say, that church is important because dito ka makakatikim ng rebuke na nanggaling po sa salita ng Diyos. Yung mga parents po natin na alam natin na hindi naman nagbabasa ng salita ng Diyos, i-review ka lang kung ano yung nakikita sa iyo. Tama? Kaya nga yung bahay natin minsan maingay. Pero dahil lang naman sa atin mga kapatid. At mga kapatid, salamat that we have a church that will help us and will really tells us what is wrong and what is right. Amen? Kaya mga kapatid, always remember that we are dead and freed from sin. Amen? Amen. So let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan po sa bawat isa po sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin Panginoon, at salamat Panginoon sa inyo pong salita na palagi pong nagre-remind po sa amin, palagi pong nagbibigay po sa amin ng knowledge, understanding, warning sa aming pong buhay bilang isang Kristiyano. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami po ay lumago sa inyo pong salita. Na magpatuloy po kami, Panginoon, sa aming buhay bilang isang Kristiyano, anumang mangyari, Panginoon. Lord, tulungan niyo po yung bawat isa po sa amin. Lord, help us to always open our hearts and mind in Thy Word, so that we are always ready to receive rebuke, reprove, correction, and instruction from Your Word. Bless us tonight, O God, at Ikaw po ang patuloy na kumilos po sa aming buhay. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen at Amen. So, muli,